Ave Maria! Oh, wala yata sumasagot ng Gratia Plena sa akin. Ito, katabi ko ngayon, oh. Tatang Larry Malyari. Gratia Plena daw. At hello, mga fans. Hi, fans. Ako po, si Brother Marcos, si Evangelista. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. At of course, kasama ko pa si Brother Romar sa aking PA, wala pa si Cheska, at sa ating technical side, ang ating magiting na engineer Marlon San Diego. I am alone but not lonely. Pero siyempre, yung loneliness ay normal. Brother Jeff Pajardo, Brother Bayani Carubio, Sister Camille Salazar Magtalas, Brother June Santos, Brother Jose Santos Jr. Ang kalungkutan daw po ay normal sa ating, no? Ito'y parte ng ating buhay. At marami ho nagtatanong bakit biglang nawala si Tatang Larry. Doon po sa ibang nakapakinig na sa Radio Veritas, nakakita na ng post namin, ako personal sa Facebook at sa ating Facebook ng Radio Veritas. Yung akin pong partner na si Tatang Larry Malyari ay pumanaw po noong nakaraang linggo, December 10, ikalawang linggo sa linggo ng Adbyento. At yung linggong iyon ay ginugunita natin sa pagsindi ng kandila sa Advent Wreath na tungkol sa linggo ng kapayapaan. So si Tatang ay nailagay sa kapayapaan noong December 10, kung saan ay yun din ang simbolo ng kandila sa ikalawang linggo ng Adbyento. Alam po ninyo, marami nagtatanong ano naging cause. Ako po that time ay nasa Nueva Vizcaya at meron po akong ibinigay na recollection sa isang parokya doon, yung parokya ng San Nicolas de Tolentino yata yon. Ano bang parokyang pinuntahan ko doon? Ako na blanco pa ang isip natin, no? Kay Father Saint Catherine of Siena, rather. Saint Catherine of Siena sa Bambang, Nueva Vizcaya, no? Doon po sa parokya ni Father Tony at ni Father Dennis, no? So, habang ako po'y naroroon, si Tatang naman ay naiwan dito sa Maynila upang katulad ng dati naming ginagawa, pag wala ako, siya naman ang narito at minsan naman siya yung wala, ako naman yung narito. So, noon nga pong December 10, alas 10 ng umaga, tumawag po ako sa kanya. Nasa bundok ako ng Nueva Vizcaya going to St. Joseph Husband of Mary Parish. Doon po kay Father Franz, no? Ang lugar po na yon ay Kayapa, no? So, bago ako nakarating sa tuktok ng bundok, tinawagan ko si Tatang around 10 in the morning. Sabi ko sa kanya, Tang, ikaw ay magprogramang mag-isa muna sa ating Veritas at ikaw na bahala sa topic, which is gano'n naman talaga ho ang ginagawa namin. So, nung ako po'y nakarating na sa ibabaw ng bundok ng Kayapa, ito po isang town sa Nueva Vizcaya, around magto-12 po yun, tumanggap ako ng isang message galing po sa administrator ng barangay Lower Bicutan, si Brother June Santa Ana. Kasunod nun ay ang pakipag-usap ko naman kay Brother Chris Salibio, yung akin ding dating kasama dito sa Radio Veritas. So nagko-confirm lang sila kung si Larry Malyari daw yung nakita nilang nasa video na nag-collapse sa PNR station sa Bicutan. So nung pinanood ko po yung video ay na-confirm ko na si Tata nga at alalay po siya ng mga gwardiya doon. Salamat po sa mga guard ng PNR Bicutan Station. Kasi mula sa pagkakakolapse, dinampot po si Tatang Larry at isinakay po o inupo sa isang wheelchair at dinala po sa hospital, Taguig Pateros Hospital. So sa mga oras pong iyon, nung nakarating siya sa hospital, nirevive po siya ng mga doktor, almost 30 minutes. Ayon sa report ng mga doktor na pinadala po kay Mayor Lani Cayetano, na ipinorward din po sa akin ng executive assistant ni Mayor Lani, si Mimay. At na-confirm nga po na nag-expired po
si Tatang Larry Malyari due to heart attack. Yun po ang findings ng mga doktor doon. At nung inireport nga po sa akin na si Tatang nung December 10, around 12, ay sumakabilang buhay na, agad ko pong pinapunta sa morgue si Brother Marlon Asuelo, yung amin ding partner dito sa Team Apologetica. Kasama na po yung kanyang sweetheart ni Tatang, si Sister Virginia Injin Macaraig. At nagdatingan na rin si Brother Rudy Rosario, yung kanyang assistant din. So yun po, na confirm na nga po na nasa morgue na si Tatang Larry. Sabi ko nga sa kanya, ang instruction ko, mag on the air ka sa Veritas eh. Ang nangyari talagang nagpunta na siya in the air, hindi on the air, no? So sa mga kapanalig pong nakasubaybay sa amin, so yan po ang kwento kung bakit ang Tatang Larry Malyari natin na aking partner sa 16 years dito sa Apologetica program ay naroon na po sa kabilang buhay. So patuloy po akong humihingi sa inyo ng panalangin para po sa kanya, at kami po dito sa himpilan ng ating simbahan ay nagbibigay pugay po sa kanyang pagnanais na talagang maglingkod sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang conversion sa Catholic Church na walang anumang naging kapalit. And until his last minute ay talaga po namang ang intention niya po ay again to serve sa pamamagitan po ng ating himpilan, sa pamamagitan ng ating programang Apologetica. Alam po ninyo, sa aking part, talaga pong napilayan ako dahil for the past 16 years, si Tatang Larry po talaga ang aking inasahan na kapartner. Marami kaming magkakasama po dito na nagsimula noong 2007, pero alam nyo, volunteer lang kami dito sa loob ng mga panahon na yon. Talaga pong kahit 5, wala naman po kaming tinatanggap. Yung mga kasama namin, Engineer Marlon San Diego, palibasa wala nga tinatanggap, nangawala. But si Tatang and I still remain intact para po tindigan yung ating programang Apologetica, dating ka-text, to defend our faith, no? To explain the beauty of our Catholic faith. At sa kanyang lamay, sa kanyang burol, doon talaga makikita natin yung mga totoong kaibigan, totoong kasama, na bagamat malalayo ang mga pinanggalingan ng mga nagdatingan, ano? At nagbigay sila ng last salute, ng last respect kay Tatang Larry, no? At yung mga kaibigang pari natin na nagpahayag ng kanilang intention, i-offer ang prayer, ang masses nila para kay Tatang Larry. So sa buong pamilya po ni Tatang Larry Malyari, bagamat lahat sila, ang kanyang mga anak, ay nananatiling aktibong kaanib ng Iglesia ni Cristo, sila po ay hindi ko kami nagkaroon ng problema sapagkat nagkaroon kami ng give and take. Marami nagtatanong bakit walang crucifix dun sa burol ni Tatang, dun sa itaas ng kanyang kabaong. Siyempre yun po'y respeto dahil ni-request po ng mga anak niyang Iglesia ni Cristo member. Pero ang sinuot po ni Tatang, yung mga hindi ho nakakita, no, of course di kayo nakadalaw, pinasuot ko naman po yung aming official t-shirt na Radio Veritas. Yun ang suot niya sa kanyang burol, and then yung kanyang paboritong coat, yung Americana, and then ilagay ko sa ibabaw ng kabaong niya yung picture niya rin na nakasuot din siya ng t-shirt namin dito sa Radio Veritas. Therefore, wala man siyang crucifix, until the last ay pinakita niya na siya po ay isang Catholic, no? Yun po ang ating pananampalataya, yun po ang ating tinitindigan. Pero hindi ho naging problema yun, ano, sa pamilya sa mga anak ni Tatang. Yung kanyang panganay si Marvin, yung kanyang pangalawa sila Arnie, yung pangatlo si Gilier, at yung ikaapat ay si Leilani, sapagkat naging very cooperative po sila. Yung ate po niyang Diakonesa, si Ate Lulu, at si Kuya Liwanag, na mga puro Iglesia ni Cristo po, ay wala po kaming naging problema sapagkat naipairal po namin yung respeto
at yung pag-ibig sa isa't isa. Yun nga po ang pinakamahalaga. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13, tatlo ang mananatili, yung pag-asa, pananampalataya at pag-ibig, ngunit pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So kahit na magkaiba kami ng tinatayo ang pananampalataya, sa burol po ni Tatang Larry hanggang sa kanyang libing, ay talaga po namang nakita po yung respeto sa isa't isa. Nakapagmisa po si Father Abraham Abe Arganyosa, sa kahilingan ko na rin, hindi ho nag-oppose yung kanyang mga anak na iglesia. Ang atin pong mahal na Father Abe na theological advisor ng Catholic Faith Defender, nagsagawa po ng misa noong Miyerkules, isang araw bago po dinala sa huling hantungan si Tatang Larry sa Tanawan, Batangas, dyan sa Loyola Memorial Park dyan. And then, nung libing niya, bagamat walang nangyaring mga ritual ng dasal at blessing, kasama ko naman po si Reverend Father Eugene Suelan ng Marian Missionaries of the Holy Cross, at personal po yung naging blessing kay Tatang Larry, yung ating mahal na Father Eugene, hindi na gumawa ng iba pang ritual. Ipinatong ang kanyang konsagradong kamay sa kabaong ni Tatang Larry at doon ibinigay yung final blessing. Wala nang mga prayer kasi nga po ang lahat ng kamag-anak ni Tatang Larry, lahat ay talaga pong puro kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero nandun po yung respeto, nandun po yung pag-ibig, naramdaman po namin sa isa't isa. At babalikan ko pa po ang ilang pagpupugay at kwento tungkol po sa aking partner na si Tatang Larry Malyari. Shout out sa iyo, Father Roxy Miso Roflo, at ang inyo pong mga pag-aalay ng misa, Father, kasama ang iba pang mga kaparian, ay salamat po, pinagpapasalamat po namin. So yun nga pong aking sinabi, ang naging kamatayan ni Tatang noong December 10 ay nakakabigla, pero lagi nating sinasabi, kahit po ang banal na kasulatan ay nagsasabi niyan, na ang kamatayan hindi natin yan inaasahan. Sabi nga po ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya sa ating simbahan, Catechism of the Catholic Church number 1022, mahigpit pong tinatagubilin na ang tinatawag nating particular judgment ay talaga namang isang paraan ng paghahanda na kailangan nating gawin para tagpo natin ng Panginoon, lalo na po ngayong panahon ng Adbyento. Yun ang pangarap natin, makapaghanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Literally, dumating ang Panginoon kay Tatang Larry noong December 10, around 12, bago siya nagprograma dito, kinuha siya ng Panginoon. So, ito ay isang magandang mensahe sa atin. Until the last minute ni Tatang, nagbibigay siya ng message sa atin, be prepared, maging handa tayo. Ako sa totoo lang, nainggit ako sa naging kamatayan ni Tatang kasi papunta siya sa paglilingkod Hopefully, sa araw din ng aking kamatayan, ganun din, na ako ay nagkakaroon ng intention to serve God, Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ng ating mahal na kaibigan at partner, si Tatang Larry Lamco Malyari. Alam nyo, sa kabila ho ng magandang nangyari sa pagitan ko at ng mga anak ni Tatang Larry, si Tatang Larry po pala ay walang kabiyak, walang asawa kasi walang asawa si Tatang Larry, byudo, So yung kanyang 4 na anak, mga Iglesia ni Cristo, wala kami naging problema. Pero nung ako'y nag-post ng misa na ginawa ni Father Abe Arganyosa, abay, doon ako nagkaroon ng problema Alam niyo kung anong problema ko? Yung mga bogus account na mga member ng Iglesia ni Cristo. Itong mga ito ang mga malaking kasiraan sa kanilang grupo, sa kanilang hanay. Yung mga grupo mula sa Iglesia ni Cristo na may mga fake account, sa halip na makiramay, dapat bigyan na lang ng konsiderasyon ng mga anak ni Tatang, mga kapatid nila sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo ang ginawa, puro pambababoy, pambabastos. Wala kayong makukuhang loob sa iba kung makikita yung mga post nyo. Sa halip na kayo'y nakiramay, nakidalamati, sa oras ng kapigatian ng mga kapatid nyo sa Iglesia ni Cristo, puro iglesia ang anak ni Tatang at mga kapatid ni Tatang. Sana nagpahayag kayo ng pakikiramay man lang. Pero hindi ang ginawa nyo, binabastos nyo pa.
Sasabihin nyo pa, kasi si tatang kaya namatay, natisod. Ano natisod? Lahat tayo, kay iglesia o hindi, mamamatay tayo. Nakatakda yan. Kung ang kamatayan ay sumpa, eh ano na lang sasabihin nyo kay Felix Manalo? Si Felix Manalo namatay sa bugang bituka sa pamamagitan ng matinding ulcer. Si Iranyo Manalo, yung pumalit kay Felix Manalo, namatay So ibig sabihin, hindi porke namatay, sinumpa. Ay nako, ganyan ang isip ninyo, yung mga bogus account. Kaya kayong mga active member ng Iglesia ni Cristo, suhatuin nyo yung mga gumagamit ng iglesia ninyo, pero gamit fake account. Yung isang Jacob Rentevilla, hinahamon ko makipagkita sa akin. Sabi niya, taga dito lang daw sa West Avenue. Kung gano'n, pumunta ka dito sa Radio Veritas. Ayaw. Sige, nasa ng lugar mo? Ako pupunta sa'yo. Hanggang ngayon, hindi makapagpakita. Paano mga bogus, ang lalakas ng loob, ang tatapang ng mga loob sa mga peking account. Pero in reality, yung makipag-encounter ng personal, ayaw. Marami yan Pero ang pinaka-balasubas sa lahat yan, yung Jacob Rentevilla Ayan ang pinaka-balasubas na Iglesia ni Cristo. Kasiraan yan sa inyo. Kasi sa halip na makidalamhati, no? At saka yung isa pa, yung taga Las Piñas, yung si Aguila. Isa pang balasubas yan. Sa halip makiramay kayo sa oras ng kapigatian ng mga kapatid nyo sa Iglesia ni Cristo. Huwag nyo tingnan si Tatang Larry na Katoliko. Tingnan nyo yung mga kapamilya ni Larry. Puro Iglesia ni Cristo. Pero sa panig namin, wala kaming naging problema. Ngayon, bababuyin nyo yung matanda na namatay na sa pamamagitan ng mga post nyo. Mga balahura kayo. Di ba? Kung di kayo naturuan ng iglesia ninyo ng mabuting asal, dapat naturuan man lang kayo ng mga magulang ninyo nung bata pa kayo. Kaso mukhang baka mula pa sa mga magulang nyo, mga balahura na kayo, nag-iglesia pa kayo, lalong naging problema, di ba? Sumisenya sa akin dito yung aking mahal kalmado lang daw ako. Talagang totoo tayo. Alam nyo, tayo hard-hitting tayo pagka mali. Kasi ako sabi ko nga, yung mga anak ni Tatang, puro aktibo. Yung kanyang isang anak na si Laarne, yung pangalawa, ang asawa ay diakono. Aktibong aktibo. Yung bunso niya si Leilani, ang asawa ay ministro. Pero hindi kami nagka-problema Kasi ang tawag doon, may respeto. Kayong mga fake account na member ng Iglesia ni Cristo, walang respeto, walang pagmamahal, puro kayo balasubas, puro kayo bastos. Para gamitin nyo yung account ninyo at babuyin yung isang namatay na. Para gamitin nyo yung pinopost namin na picture ng mga pari na nagbigay ng respeto kay Tatang, like si Father Abby Arganyosa, nilagyan nyo ng mga, anong tawag doon? Mga memes ba tawag doon? Yung memes ba? Memes? O memes? Yung mga term na memes, mga memes, ginawan nyo ng mga caption, ibinastos nyo yung pari, yung pari, mula sa namalayong lugar, pumunta pa doon sa Taguig para lang mag-offer ng respeto kay Tatang, tas gaganon ninyo. Talaga po namang nakakalungkot, And then, yung iba naman natin mga kaibigan, nung nakaburol si Tatang, medyo emotional ako, may mga nagpo-post sa aking Facebook, sa aking account, pupunta ako, tapos hanggang nailibing si Tatang, di naman nagpuntahan. Alam niyo, yung mga sinasabi natin, kailangan minsan tindigan natin, sa oras ng kamatayan, diyan makikita yung kaibigan ang problema, wala puro lang drawing din yung iba. Yung iba magbibigay daw ng tulong, wala namang binigay na tulong. Dapat pag nagsabi tayo ng ating intention, maging sincere tayo. Sabi nga ng ating banal na kasulatan dito po sa bahagi ng 2 Corinto chapter 5 verse 10, Sabi ganito, babasahin ko po. 2 Corinto chapter 5 verse 10. Anong sabi dito? Basahin ko po. Chapter 5 verse 10. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito.
Ganito rin po yung sinasabi dito sa Gospel of St. Matthew, chapter 16, verse 27. Nire-remind ko lang po kayo, sapagkat darating ang anak ng tao, taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama, at kasama ang kanyang mga anghel sa panaong yahoy. Gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Yan ang dapat nating tatandaan, ano? Meron pang isang bahagi, tatlo itong aking babanggitin. Sa bahagi naman po ng Roma, chapter 2, verse 6. Anong sabi dito? Chapter 2, verse 6. Basahin ko po sa inyo. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Alam niyo yung corporal work of mercy, kasama dyan yung pagbisita sa mga yumao, sa mga namatay. Kaya yung mga kapanalig natin, pag may kilala kayong namatay at sasabihin ninyo doon sa mga kakilala o kamag-anak na, papasyal ako, dadalaw ako, gawin nyo yon. Kasi pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Alam nyo, nung Martes ng gabi, meron tayong activity doon kay Tatang. Nandoon yung Catholic Faith Defenders Malibay Chapter sa pangunguna ni Brother Adan. Salamat sa inyo, hindi ko kayo maisa-isa. Malibay Catholic Faith Defender Chapter, salamat sa pagdating ninyo. From there, Martes, umalis po ako, bumiyaya ko papunta ng Bataan kay Father Regine Tenorio, dyan po sa San Nicolas de Tolentino, Maribeles. Nagbigay po ako ng recollection. And then after recollection, bumiyahe uli ako pabalik ng Taguig. 2:00 ng madaling araw, dinaanan ko si Father Eugene Suelan sa Bulacan. And then umagang-umaga ng Huwebes, 8:00, nandiyan na ako sa punerarya kasi dadali na si Tatang sa Tanawan, Batangas para dun sa kanyang huling ngantungan. Nagagawa nun ng paraan pag gusto Pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Kaya ito, reminder ko lang po, sabi ng binasa ko sa inyo sa Bible, gagantihan tayo ng Diyos sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Pag nagsalita kasi tayo, dapat meron tayong palabra de honor, may word of honor tayo. And daming mga nagchat-chat sa akin noong nakaraan dadalaw kay Tatang. Hintay ako nang hintay, yung mga nangakong dadalaw, wala naman. Diba? Buti pa si Brother Mel Garcia ng Batangas dumating. Salamat Brother Mel Garcia. Kasi may mga katwiran kayo, pero alam niyo yung katwiran na ganyan, bulok sa akin yan. Bulok sa akin yan. Okay na, tanggapin na lang natin. Di naman na kayo dumating Tingnan nyo si Father Sed Calderon, ang Chancellor ng Diocese of Cabanatuan. Kasama po si Brother Justin El Bambuena at si Sister Jenny Rose Peralta. Galing pa ng Peñarada, Nueva Ecija. Dumating. Nagbigay po ng blessing sa burol ni Tatang Larry. Salamat din po sa pagdating nito. Marami mga dumating. Asa na ba yung mga dumating? Of course, yung aming station manager, si Madam Risa Mendoza. Kasama yata sila Norman at iba pang mga partner natin dito sa radio station. Alam nyo, galing pa silang Christmas party. Kahit mabibitin yung oras, iniwan yung Christmas party. Pumunta sa wake ni Tatang Larry, yung aming napakabait na station manager, si Ma'am Risa Mendoza. Yan yung sinasabi ko pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Di ba? Ito naman ika nga tribute ko na to kay Tatang next week. Normal na yung ating program kaya nire-remind ko lang, ito yung reminder. Hindi ako galit sa inyo. Nire-remind ko lang yung mga kaibigan natin na nangakong pupunta kay Tatang, magbibigay ng last respect, pero hindi naman nagdatingan, di ba? Salamat po sa pag-alalay sa akin ni Brother Chris Salibio at kanyang may bahay, si Daisy, si Brother Oji Regalado, si Frater Louis Peñapiel Hermosa, siyempre si Brother Angelo at Jessalyn Dueñas. Galing pa yan ng Tarlac pero lumuwas para po kay Tatang Larry to give their last respect. Si Brother John Albert Gales, galing pa ito ng Cavite, lumuwas ng Taguig to give respect kay Tatang. Siyempre, Tatang Larry, sumagot ka. Gratia plena. Eternal rest give unto the soul of Tatang Larry Malyari, O Lord, and let perpetual light shine upon him
May he rest in peace. Amen. O, ako na sasagot ng linya mo. Huwag ka nalang mga labit, Cheska. Baka kalabitin ka ni Tatang dyan, ha? Anyway, kasama ko naman sa kabilang booth si Cheska Valera, yung aking production assistant. At syempre po, yung ating sa technical side, yung ating technician ngayon, si Brother Enteng Samaniego. Tama ba ako? Brother Enteng, gandang lalaki niyan. Enteng, kabisote. Paborito natin yan eh. Okay, so si Tatang Larry, sabi ko nga, every time na second half, sumisigaw ako, 16 na taon na po! Wala nang sasagot ng, ha! Puti na buhok mo, nangitim na buhok mo, no? Wala na. Pero sabi ni Angelo Dueñas, taga-Tarlac, announcer din yan sa Radyo Maria Philippines, once a month daw pupunta siya dito para may katuwang ako kasi talagang nararamdaman naman ninyo yung boses ko, no? Naririnig ninyo, talaga pong sa dami ng ating mga speaking engagement, nauubusan po tayo ng boses eh. Konsihal, Dr. Amos Carranza, pare, happy watching, nandyan sa Catanduanes, isang magiting na konsihal ng munisipyo ng Baras, Catanduanes. Mabuhay ka. Barkada namin, very close namin ni Tatang Larry, si Dr. Konsihal Amos Carranza. Siyempre, si Colonel Agapito Pilaes, hindi rin ako iniwan, barkada rin natin. Si Attorney Bonnie Aranes Jr., si Brad Oscar Velarde, si Kapitan Weng Pakayra, Kagawad Bok Bakiran, si Normie Masola, si Rica Bebe Banaw, ha? Salamat. Si Raquel Villena, si Aurea Banaw, Marian Joy Evangelista. Sa pagdating nila, binabati ko sila, Attorney Consular Joy Panga ng Taguig City, Brother Marlon Asuelo, yung pag-alalay mo sa morgue kay kay Tatang Larry unang araw. Si Brother June Santos, Jose Santos Jr. ng Pateros. Si Jay and Joy Yumang, to yung mag-asawang ito, talagang consistent, lagi kong kasama dun sa wake ni Tatang. Si Brother Carlo Gonzales from Alitagtag Batangas ay tumakbo pa papunta ng Tanawan para makipaglibing. Brother Carlo Gonzales, mabuhay ka. Si Brother Angelo Campo at si Kagawad Boy Gonzales, Kapitan Boy Gonzales ng Taguig. Si Brother Rickson Santander, Brother Mario Cantapay at si Brother Henry Omus, salamat sa inyong pagdating. Si Brother Jong Ibana, thank you. Siyempre, yun lagi kong partner 24/7, si Brother Jose Protasio Carrera Corilla. Yan, no? Siyempre, si Brother Adrian Milag, ang isang sikat na vlogger, no? Salamat sa pagdalaw kay Tatang Larry po. Si Brother Manny Obina, ang mag-asawang Robertson and Marisol Poblete, na anak namin sa kasal. Si Brother John ng Muntinlupa. Siyempre, si Joey Argarin at kanyang asawang si Arvin, thank you. Si Miss Chat Ohano, kumari ko yan, at kaibigan ni Tatang Larry. Si Brother, nabanggit ko na yung mga dumalaw na natatandaan ko, no? Siyempre, thank you rin po sa mga prayers at sa mga tulong na in-extend din nila, no? Yung ating mga mahal na kaibigan, si Congressman Ricardo Ading Cruz Jr., no? Salamat po sa inyong suporta. Si Congresswoman Pami Zamora ng 2nd District of Taguig, thank you sa dalawang congressman natin sa Taguig, no? Si Mama Jing Manipol Lansona, thank you po, Mama Jing. Si Brother Carmelo, Major Carmelo Cortez. Si Dr. Eric Padilla, salamat po sa iyong pag-chat at pagtulong, no? At alam ko kahit na mabigat yung inaharap nating problema kay Marie at kay Pat, nakaalala ka pa rin sa akin. Harinawa, Dr. Eric Padilla, ay matapos na rin yung ating problema doon sa mag-asawa. Mukhang malapit na, Brother Dr. Eric. Okay, Brother Henry C, thank you po. Hindi po ito yung may-ari ng SM, ano? Ito yung may-ari ng bookstore dyan sa Green Hills. No? Thank you, Dr. Henry C. Brother Henry C. Si Brother Glenn Mariano ng San Leonardo, Nueva Ecija. Thank you, Brother Glenn. Ang mahal nating kuya, Manuel Naldosa at Brother Dindo Berino at ang Knights of Columbus ng North Luzon Jurisdiction. Salamat po. Father Kaloy Padilla, Father Kaloy, thank you po. At sa iba pa na mga nag-express ng prayers, support, yung presence, ang dami.
So ginamit ko na po itong araw na ito para po magpugay sa inyo, siyempre as tribute sa aking partner na si Tatang Larry Malyari. Totoo yan, Brother Roman Oliver, ano? Nakakamiss, nakasama ang isang katulad ni Tatang Larry. Sa totoo lang po, si Dennis de Guzman pala, yung aking mahal na kumpare, at si Annabel, no? Yung kanyang may bahay. Itong si Dennis po, yung aking si Cadencio, yung tinawagan ko ura-urada, nasa Nueva Vizcaya pa ako. Sabi ko, Dennis, puntahan mo muna si Tatang sa ospital, sa morgue, tiyakin mo na siya talaga yon. At nung natiyak po, tinawagan ako, tumigil ako sa isang tabi dun sa bundok. Siyempre, nagkontrol tayo ng emosyon natin. Mahirap umiiyak habang tumatakbo eh. Kumpirmado talagang noong December 10 ay wala na nga po ang ating mahal na kapartner, Tatang Larry Malyari. No? Salamat po. At alam nyo ho, bilang pagpupugay kay Tatang, kasi kulang ho itong programa eh. Sa 16 years na pagsasama namin, 17 na po ngayong January 7, 2024, maawan Diyos. So bilang tribute kay Tatang Larry, ako po ay nagpaplano talaga, hindi ko naman alam na mawawala siya, gagawa po ako ng isang magazine, souvenir magazine, no? Kung saan ikukwento ko yung naging journey ng Team Apologetica dito sa Radio Veritas. Hindi ko akalain na itong journey na to maha-highlight yung journey ni Tatang, kasi hindi na siya umabot ng 17 years, di ba? Kuya Arthur Ketua, diyan po sa Hain, Nueva Ecija. Brother Reginald Roldan, sa inyo ko. Brother Rick Malyari Manalo, yan. From Lubao, Pampanga. So ito pong plano ko na magbibigay-pugay kay Tatang, isang maliit na magazine o souvenir type magazine, ay ilalabas ko po bago dumating itong January 7 siguro, o kung hindi man, medyo mga second week or basta yung buong buwan ng January, ilalabas ko po itong souvenir magazine, Our Journey Together ni Tatang Larry sa paglilingkod bilang mga tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko. Siguro mag-PPM ako dun sa ilang mga kaibigan para humingi ng suporta in form of parang compliments lang na message dun sa souvenir magazine. Maliit na halaga lang naman para makatulong po sa printing cost. So sa mga kapanalig na naka-tune in po sa aking programa ngayon sa Facebook ko, no? Isang araw makatanggap kayo ng message coming from me. Tulungan niyo po ako para ma-publish po itong souvenir magazine na nagbibigay po ng tribute, pagkilala kay Tatang Larry, no? Isang dating Iglesia ni Cristo, pinanganak, tumanda, sabi ko nga, na Iglesia ni Cristo, pero tinawag ng Panginoon, naging Catholic defender, na walang anumang naging kapalit. Hindi ho kasikatan, hindi ho pera, wala. Basta't ang importante sa kanya, natagpuan niya ang tunay na simbahan. So, sa diwang iyan, tulungan nyo naman ako na makapagbigay-pugay kay Tatang Larry. So, ako po ay hihingi ng tulong sa inyo for financial form, kasi magpapagawa tayo ng magazine na nagbibigay po ng parangal kay Tatang Larry. So isa-isa ho kayo ay pwede kong i-PM at hindi ako mahihiya. Ako po naman ay tugunin ninyo, sapagkat ito po ay isang pagpapakilala din natin ng ating pagsaludo sa isang Larry Malyari na namatay dahil po sa pagtatanggol din sa ating pananampalataya. Although hindi naman siya pinatay, siya natural death, no? Pero tandaan natin, namatay siya papunta dito sa ating himpilan para magprograma nung linggo ng December 10. So lagi po nating tatandaan, ang kamatayan, hindi po iyan sumpa, katulad doon ng sinasabi ng mga bogus na Iglesia ni Cristong may mga account sa Facebook, mga peke ang account. Dahil daw namatay kasi natisod, kalukuhan po yan. Ang kamatayan, lahat dumarating sa atin. Kaya nga, ngayong Adbyento, sinasabi ng ating simbahan, maging handa tayo, di ba, Brother Jess Jesus? Wala ka ng ibubone setting, ako na lang. Ha? Konsehal, Dr. Amos Caranza, nakasuporta agad dito sa binanggit kong souvenir magazine sa pag-tribute kay Tatang Larry. Count me in, sabi ni paring Dr. Amos.
So kayo sana ganun din po maging positive response din to po sa aking planong ilathala ang magazine na nagbibigay pugay kay Tatang Larry Malyari, no? Andyan din si Brother Roman Oliver. So isa-isa ko kayo, lalapitan ko, hindi ako mahiya sa inyo. Maliit na halaga pero ito'y pagpapakilala natin, isang pagsaludo para kay Tatang Larry, no? So mga kapanalig, sabi nga ng banal na kasulatan, binasa ko sa atin kanina, 2 Corintios 5:10, Mateo 16:27, Roma chapter 2 verse 6-7, ang Diyos ay gaganti sa atin sa lahat ng ginawa natin, mabuti man o masama. At tandaan natin, sinabi rin po ng unang aklat ng Corinto chapter 15 verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Actually, pag tinuloy natin ang basa dyan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 23, ganito po ang ating mababasa dyan. Napakaganda po nito. Binabasa ko to kanina. No? 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 23. Anong sabi? Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Ayan, bawat isa takda-takda yan. At si Tatang Larry nauna na sa atin, di ba? Anong sabi ng Biblia? Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ayan. Kaya kayong mga iglesia ni Kristong bogus ang account sa Facebook, huwag niyong sabihin na ang kamatayan ni Larry ay dahil sa pagkatisod, no? Lahat tayo mamamatay, ang liwanag na sinabi ng Biblia. May kanya-kanya tayong takdang panahon. Sapagkat kung ang kamatayan ay sumpa, ano nangyari kay Felix Manalo? Ba't namatay? Dapat hindi siya namatay. Sumabog ang bituka di namatay. Di ba? At tayo rin lahat mamamatay. Kayo din, mamamatay din kayo. O ibig sabihin, may sumpa. Yung isang, ang pangalan ay, ano pangalan no? Jacob Rantibilla. Pati yung kamatayan ng anak ko, 6 years old. Dahil daw yun sa pagiging apologist ko. Kundi ba naman hinayupak. Ako lang pwede magsalita ng ganyan dito sa Radio Veritas. Lahat dito mababait Hindi naman masama yung hinayupak. Ibig lang sabihin nun parang yung hinalo-halong lupak. Ayan. Cedric Conchinko Sagun. Yan. Lumaki po ako na nakikinig sa inyong dalawa ni Brother Larry. Ngayon ko lang po nalaman na wala na siya. Yan. Meron siyang message na naputol. Sister Rosalina Fornias. Brother Jess De Jesus, ang buhay, maigsi lang. Yan. Tayo talaga ay fragile. Kaya dapat maging handa tayo sa lahat ng oras. Binibining Dolly Lindayag ng Canada nakikinig sa atin. Jerry Rublica. Ayan. Alam po ninyo, in-express ko lang naman yung mga naging sentiments natin ng mga nakalipas sa pagkawala nga po ni Tatang Larry. Salamat nga po pala kay Father Romy Jumaos. Jumawas pala. Father Romy Jumawas, ang unang paring nagmisa para kay Tatang Larry nung unang araw. Unfortunately, hindi ko na pinatuloy doon sa mismong wake. Doon na lang nagmisa sa Parañaque, no? Sa isang bahay doon ng Society of Mary Help of Christians. At syempre, through coordination ni Brother Edison. Ayan, Brother Edison. Salamat sa inyo. Sa bahay yon ni Tita Ludi Geoganica ng La Pieta Lay Apostles. Siyempre kay Tito Romy Geoganica, nandun isinagawa yung misa para kay Tatang. Alam po ninyo, Brother Rickson Santander, salamat sa inyong pagdating. Ni Brother Mario Cantapay. Salamat. Okay. So, alam po ninyo, thank you rin kay Mimay at kay Joey na kipag-coordinate para mapahiram tayo ng coaster ng Taguig City Hall ng Government of Taguig, no? Pamahalaang lokal ng Taguig kay Mayor Lani Cayetano. Pinahiram tayo ng coaster na ginamit papunta ng Tanawan, Batangas, doon po sa interment ni Tatang Larry doon, no?
At nalulungkot ako, may isa kaming may masugid na taga-subaybay at mahal nating kaibigan, si Sister Purissima Arsiaga ng Italy. Sinundo ko rather sinalubong ko sa airport nung mismong December 10. Excited na excited siya na magkita kami. Ako, si Tatang at saka si Sister Purissima kasama yung mga kaibigan niya. So paglabas ng airport, nagsalubong kami at sinabi ko, Sister Purissima, hindi nyo na po makikita si Tatang. Sa niya, bakit? Namatay na po si Tatang kanina tanghali. Nako, naghalo yung sayat lungkot Kasi nga excited na excited si Sister Purissima Arsiaga. Ito yung isang masugid naming taga-suporta sa mga mission namin ni Tatang. No? Ay may mga pasalubong pa sa kay Tatang kaso wala nang Tatang Larry, no? So ganun talaga. Sister Purissima, thank you po sapagkat nandiyan kayo, pero sana kahit wala na si Tatang, yung suporta nyo sa akin sa mga misyon mananatili. Huwag nyo akong pababayaan. Kasi tayo dito sa Veritas, volunteer lang tayo. Number 1 tumutulong sa amin, dapat kong ipagpasalamat sa Diyos, ang isang Kapitana Evelyn Tan Arago, hepe ng Barangay Affairs Office dyan po sa Taguig City. Napaka-consistent sa pagtulong sa misyon. Wala na yata akong makikitang mga ganitong tao na talagang pag sinabing tutulong. Kapitana Evelyn Tan Arago, isa kang, alam niyo, pinanganak to, pinanganak to kapistahan ng Mary Help of Christian Kaya ang puso nito talagang mapag-ampon, mapagbigay tulong sa mga nangangailangan, no? September 24 ang kapistahan ng Mary Help of Christian. Ganyan-ganyan ang ugali ni Kapitana Evelyn Tan Arago. Mapagtulong sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Sister Purissima, Kapitana Evelyn, yan, mga umaalalay sa atin. Brother Arnel Borromeo at pamilya, salamat din. Si Master Sergeant Eric Castillo ng Nabotas, no? Nabotas yata o Valenzuela, basta dyan sa area ng Norte. Thank you sa pagiging supportive din sa atin, no? Siyempre sa prayer, yung aking prayer warrior namin ni Tatang, si Sister Bobilina Silva, laging nag-o-offer ng prayer sa amin, lalo na ngayon para kay Tatang Larry sa kanyang eternal peace. So mga kapanalig, pag paumanhin po ninyo, hindi po ako nakapagbigay ng isang particular na topic sapagkat talaga pong ibinuhos natin yung ating oras bilang pagpupugay sa aking kapartner, si Tatang Larry Malyari. At karugtong ng pagpupugay na yan, uulitin ko po, baka ngayon lang kayo nag-tune in, ako po'y maglalabas ng isang souvenir type magazine, no? Na ilalahad ko po yung journey kasama ko si Tatang Larry sa paglilingkod bilang mga tagapagtanggol ng ating pananampalatayang Katoliko. Kasi si Brother Larry Malyari po, sa kaalaman ninyo, convert Catholic from Iglesia ni Cristo. At gusto kong ma-highlight ito ngayong wala na siya, na hanggang sa uling sandali, no? Totoo pong papunta siya dito sa Radio Veritas, pero kinuha ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, yung kanyang mga mababait na anak, kinukuha na siya sa Batangas Pero sabi niya, dito lang ako, kasi dito naglilingkod ako, no? Yun ang kanyang stand, no? Si Berto Robertson Tawat Poblete, inaanak namin. Thank you for coming, Nagbigay-pugay ka kay Ninong Larry mo, kasama si Masol. Ingatan kayo lagi ng Diyos. Si Brother Henry Barilea Jr., salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Kuya Nick Miramon, yan. Angelo Dueñas, anong sabi mo? Padala na lang natin. Huwag na natin basahin yan. Basta, mga kapanalig, yung mga binanggit ko, salamat din po kay Ate Vicky Tanlaw, no? Ate Vicky, yan, alam mo yung sinabi ko sa iyo na magandang samahan natin na ninyo ni Tatang Larry, no? Siyempre si Injin, si Kumaring Virginia Injin Makaraig, no? So alam mo ninyo, ang banal na kasulatan nagbibigay ng diin sa atin na ang kamatayan po ay darating sa hindi natin inaasahang panahon. Kaya nga sabi ng aklat ng 2 Corinto, no?
Ang liwanag po ng sinabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians rather, chapter 15 verse 22, bawat isa may takdang panahon, no? At ito yung diwa ng Pasko, diwa ng Adbyento. Maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Anuman ang mabuting gawin natin ngayon, gawin na natin. Diba may kanta tayong ganon? Anuman ang mabuting gawin, gawin na natin ngayon. Diba? Kaya nga sabi ko, uulitin ko lang, yung naging end ni Tatang Larry para sa akin ay maganda kasi ang intention niya ay papunta dito sa ating programa. Ano ibig sabihin nun? To serve. Harinawa, dumating sa atin ang kamatayan, ang intention ng puso natin, to serve the Lord, to serve His church, no? So, yun po eh. Kaya, napansin niyo, malungkot ako, but at the same time, yung kagalakan, kasi ngayong linggong ito, 3 linggo ng Adbyento, kandila ng kagalakan ang ating ipinagdiriwang. Bakit? Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay pinaghahandaan natin. Kaya dapat merong kagalakan sa puso natin. Ang kamatayan, may panahon ng pag-iyak, no? May panahon ng kalungkutan. Siyempre, pagkayari nito ay kagalakan. Bakit? Kasi yung namayapa ay humarap na sa piling ng ating Panginoon. At kaya tayo naniniwala sa particular judgment kasi yun ang sabi ng Bible sa Hebrew chapter 9 verse 27. At tinuturo din niya ng ating Santa Iglesia sa Catechism of the Catholic Church number 1022. So mga kapanalig, ang anumang bagay sa buhay natin, huwag nating iisipin na tayo'y tinukso ng Diyos, no? Tayo'y hinahamon ng Diyos. Hindi po. Sa totoo lang, pag binasa nyo yung aklat ni Job, ang nanunukso dyan si Satanas. Sinasabi ni Satanas sa Diyos, tutuksoin ko yan si Job para malaman ko kung matatag pa rin ba ang pananampalataya sa inyo. Kung sakali may mga mangyari sa kanyang dilubyo. Sabi ng ating Panginoon Diyos kay Satanas, sige, pero wag mo sasaktan si Job. Ang ginawa ni Satanas sa pamamagitan ng kamatayan at paglanos sa mga ari-arian ni Job, nakita niya matibay pa rin talaga yung pananampalataya ni Job, no? Kaya nga sabi kong ganon, yung mga sinasabi ng mga bogus na vlogger, bogus na Facebook account ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, kilabutan kayo, Kilabutan kayo kasi ang kamatayan hindi sumpa. Ang kamatayan, kailangan ka munang mamatay para ipanganak ka sa buhay na walang hanggan, no? Yun yung ating paniniwala. Ngayon, sa amin sa Catholic Faith, Catholic Church, tuloy-tuloy ang aming buhay. Hindi kami buhay ngayon, pag namatay, wala na. Tapos, pagdating ng final judgment, doon lang uli babangon. Hindi. Sa Catholic Church, tuloy-tuloy ang buhay. Buhay kami ngayon, namatay, pero buhay pa rin. Ano ibig sabihin? Katawan lang ang namatay, pero yung aming kaluluwa ay buhay. At yan ang aming mga pinagdadasal, kaming mga Katoliko. Totoo bang pagpatay na, buhay pa din? Totoong patay na yung katawan, pero buhay pa ang ating mga kaluluwa. Natatandaan nyo yung tagpo doon sa Transfiguration? Hindi ba't kausap ng ating Panginoong Jesucristo doon? Si Moises at si Elias? Ang tagal ng panahon wala yung dalawang yun eh. Pero nandoon sa Transfiguration, nasa kaliwat kanan ng Panginoong Hesus si Moises at si Elias. Ano pa yung tagpo na totoong buhay ang kaluluwa? Di ba si Saul? Si Saul, tinawagan niya ang kaluluwa ni Samuel. Nasa Bible yan. Unang aklat ni Samuel, chapter 28, verse 11 to 15. Lumabas yung kaluluwa ni Samuel. Ano sabi ni Samuel? Bakit niyo ako ginagambala? Ba't niyo ginagambala pamamahinga ko? Kung walang kaluluwang buhay, bakit lumabas si Samuel nung tinawag ni Saul? Ayan, di ba? Tapos yung pagkikita ni Moises, ni Elias, kasama ang Panginoong Hesus sa Transfiguration, nasa Matthew chapter 17, verse 1 hanggang 9. Tandaan nyo yung kwento, parabola ng mayaman at si Lazaro. Di ba yung mayaman, nakiusap pa kay Abraham, Amang Abraham, ako'y papabalikin mo sa mundo para sabihan ko yung mga kamag-anak ko doon na maging mabait, tumulong. Sabi ni Amang Abraham, hindi. Yung mga nariyan na, yung narito.
Yung mga nariyan, di makakaparito. O kung wala ng kaluluwang buhay, ba't may kausap si Amang Abraham, yung mayaman? At nandun si Lazaro, di ba? Eto pa, yung mga martir, yung mga pinatay dahil sa pananampalataya, sumisigaw sila. Bigyan mo kami ng katarungan, Panginoon. Sabi sa Pahayag chapter 6 verse 8 to 11. Tsaka sa Pahayag chapter 7 verse 9. Ibig sabihin, buhay. Tayo, patay ang katawan, pero buhay ang kaluluwa. Kaya sa Catholic faith, sabi nga ng unang aklat ng Pedro chapter 3 verse 18 to 19, si Jesus ay nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. So buhay ang espiritu. Sa Catholic faith, nananatili tayong buhay. Pagdasal po natin si Tatang Larry Lamco Malyari. At muli, maraming salamat po sa kanyang pangalan. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista, nagpapasalamat sa inyo. Samahan niyo uli ako hanggang sa susunod na linggo. Of course, sa pangalan ni Tatang Larry Malyari, ang aking production assistant si Miss Cheska Valera, at ang aking technical side, ang aking technician, si Engineer Enteng Samaniego. Muli, salamat po. Sumainyo ang katotohanan. Ave Maria.